na ipandalang espiritu, sasabihin ng Diyos. Merong isa na nakapila, kulay pula, nakakuwelyo. Umalis ka sa pila, di kita kilala. At kung ikaw ang nakasuot ng nag-iisang ganon, ikaw yung tinutukoy ng espiritu ng Diyos. Kaya aalis ka sa pila, hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. Kapagkat kilala ng Diyos ang para sa Kanya. Kaya kung hindi pa kayo nakakasaksi ng ganito, ngayon ay sasabihin ko sa inyo, buong katotohanan, magaganap ang lahat ng sinasabi ko. Kapagkat ako nakakaalam ng araw kung kailan mangyayari yan. Wala kayong sasabihin, Panginoon, ako ay mabait. Ako'y mapagkawang-gawa. Matulungin ako, kaya dito ako sa pilang ito. At sasabihin sa iyo ng Diyos, umalis ka na. Ngayon, baka may mangyari pa sa iyo masama dyan. Baga't hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos. Kung paano kanina ay sinabi, yung malakas ang loob pumunta dito sa unahan, darating din ang tao sa ganyan. Lalakad ka sa gitna ng tubig. Iuuto sa iyo ng Diyos, lumakad ka, makakalakad ka, kung anak kita, kapagkat kasama mo ako. Pero dahil wala kang faith, na hindi nakikita ng dalawang mata, hindi ka lalakad sapagkat alam mo, malulubog ka. Pero nagutos sa iyo ng Diyos, sige anak, lumakad ka sapagkat may mga anghel na gagabay sa iyo. Akong bahala. Kaya dito'y patibayan ng loob. Umabalik dito ang matitibay ang loob. Pagkat ang Diyos dito ay matibay. The Lord, amen. Kapag tagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Kaya ang tumatanggap kay Jesus, ang nananalig kay Jesus, ay tagumpay palagi. The Lord, amen. Eto sa mga hanggang ngayon ay nagpapakulit pa doon sa mga umakay sa kanila. Hindi para doon sa umakay sa inyo, kaya kayo kinukulit, kundi para sa inyo. The Lord, amen. Sila'y nagsisikap na lamang, bagat sila'y narito na. Tinanggap na nila ang Diyos. Nagpapatuloy na sila. Pero nais nilang ibigin din kayo, bagat inibig din sila ng Diyos. The Lord, amen. Uulitin ko, may paparating na salot. Handa na pa kayo, salot. Doon sa magagandang bahay, handa na ba kayo, mawala yung bahay niya? Doon sa maraming pera sa bangko, handa na ba kayo, mawala yung pera na yan sa bangko? Kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din ang inyong puso. Kaya kung ang kayamanan ninyo ay ang Diyos, nandun kayo palagi, kasama ang Diyos. Isang beses sa isang linggo, isang araw ng linggo, kinakatamaran nyo pa. Pero dito marami kayong makukuha na makakapagligtas sa inyo. Tiyak na kaligtasan narito.
pagkasakop kay Jesucristo, pagtanggap kay Jesus na Diyos talaga, na nagkatawang tao, naging tao, sapagkat sa simula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Ang lahat ng bagay ay nalikaayon sa salita. Ang salita ay nagkatawang tao si Jesus. Praise the Lord. Amen. Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang anak, ipinakilala ang ama. Si Jesus ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ang tumatanggap sa anak ay tumatanggap sa ama. Ang ama at ang anak ay isa sa kanya. At ang Diyos ay Espiritu, kaya may Holy Spirit, Father, Son, and Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. Kaya kung wala kayong kaalaman, mag-aral kayo dito, bumalik kayo rito. Dito kayo matututo para matanggap ninyo ang kaligtasan. Totoo! Praise the Lord. Amen. Hindi doon sa templo na bato na nagsasabing pumasok kayo dito sa iglesia. Sapagkat lahat ng mananampalataya ay iglesia ni Kristo. Kung si Kristo ay tinatanggap mo, Diyos na totoo na nagkatawang tao. Praise the Lord! Amen! Kahit sa isang kubo, kung doon gagawin ang gawain ng Diyos, iglesia kayo ni Kristo. Apagkat si Kristo ang sinasamba ninyo. Praise the Lord. Amen. Kaya makinig kayo. Hindi kayo pinababalik dito, hindi kayo iniimbitahan dito para sa kung ano-ano. Dito ay iniimbitahan kayo sapagkat ibinibigay sa inyo kaligtasan, ibinibigay ni Kristo. Bago maging huli ang lahat, tanggapin nyo si Jesucristo naging tao! Praise the Lord. Amen. Yan ang buong katotohanan. Sabi sa aklat ni Unang Juan 4:1-3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang mga bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulang propeta ang lumitaw sa sanlibutan ito. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Praise the Lord. The Lord! The Lord! Amen! Hindi siya tao lamang. Naging tao. Bakit ang salita sa simula pa ay kasama na ng Diyos? Naging tao ang salita si Jesucristo. Praise the Lord! Amen! At kapag tinanggap niyo si Jesus, kayo na ang templo ng Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi yung bato, kundi kayo ang tunay na templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At magagawa niyo na ang lahat ng bagay. Sapagkat ano ang sabi ni Jesus bago siya mapako sa krus? Ang sino mang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Praise the Lord. Amen. Di ba't nagpahayag si Jesucristo? Pinahayag niya kung sino siya. Sugo siya ng Diyos. Siya ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng tao. Siya ang ipinangakong darating sa ikaliligtas ninyo. Na ang
tatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ano ang tanda na ang tao ay sinasamahan ng Espiritu ng Diyos? Sa pangalan ni Jesus ay makakapagpalaya siya ng demonyo. Yan ay gift ng Holy Spirit sa tao. Makakapagsalita siya sa iba-ibang wika. Makakapagsalita siya ng bukas. Malalaman niya ang darating. Kapagkat siya nga, dala niya ang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Amen.